Ito sa order ng LTO, may bago na naman silang order. Okay? Sa section na, ito, section 5. Ito, light electric vehicles used in public highways as defined in this administrative order and under RA 4136 shall be required to be registered with LTO and the driver must be a bearer of valid driver's license. Ito, ang definition dito, yung salitang light electric vehicles. Yung mga electric vehicles. Hindi ho nila dinefine ng maayos eh. Pag sinabi mo kasing light electric vehicles, ayon sa ating batas, ito yung mga 50 kilos pababa. Pero sinabi nila dito, kailangan merong irehistro at kailangan may driver's license. Okay? So kasama na ho dito yung mga scooter. Alam niyo yung mga scooter na ganon? Light electric vehicles ho yun. Iba ho kasi yung electric vehicles, yung tulad ng mga e-bike na pumapasada, yan talaga dapat magkaroon ng lisensya, dapat yan rehistrado, tama ho yan. Ginagamit pang pasahero yan eh. Naturalmente, dapat irehistro yan. Pero ang di ko maintindihan, bakit dito sa section 5 ng letter B, dito sa bagong kautusan, light electric vehicles. Naktang wewe naman oh. Kasama ho dyan yung mga e-bike. Eto LTO ha, kapalpakan nyo, kayong DOTR, kayong LTO, kapalpakan ninyo kung bakit marami sa mga Pilipino nag-e-bike o di kaya nag-e-scooter. Alam nyo kung bakit? Because our public transportation hindi po madali. Napakahirap, inconvenient, sobrang ito'y pasakit sa mga Pilipino. Kaya nga ho sila gumawa ng paraan. Through scooter. Di ba ho? Tapos, wala na naman kayong maisip, hindi na naman kayo nag-iisip, kukuha ng ipaparehistro nyo pa yung light electric vehicles. Okay lang yung electric vehicles yung mga ginagawang pampasahero, tama, i-rehistro yun. Pero yung light electric vehicles, which is yung scooter, hindi na dapat yan. Alam nyo kung bakit? Eto ho, papakita ko sa inyo ha, o para ho sa kaalaman natin. Nandito po yan, sa kautusan ng Republic Act 11697. Ano ho? Eto ha, ipapakita natin dito sa baba. Yung trabaho ng DOTR. Sana yun? Ha? Wait. Nandito lang yan. Ayan, yan. Wait. Ay, sana yun. Sandali. Nandito yan eh. Eto. Wait. Asan na yun? Di ko makita. Eto. Wait la. Hanapin ko lang. Sandali, nandyan yan eh. Wait a minute lang. Huwag kayong mainit. Masyado kayong mainit eh. Eto yan eh. Sandali. Dito. Section 9. Sa section 9. Okay? Sabi dito sa section 9, itong RA na to, Section 9, Role of Department of Transportation. Letter, eto ha. Letter B. Promulgate uniform, streamline policy, rules, and requirements through its attached agency in the use, operation, inspection, and registration of EV as well as franchising EV use. Ibig sabihin ng EV, electronic vehicle, used for public transportation. Tama. Ibig sabihin, nasa jurisdiction nila yung mga electronic vehicle. Electric vehicle. Yung tulad ng mga e-bike na ginagawang pampasahero, yan, nasa nila yan, nasa jurisdiction nila. Provided, yung kasunod, dito sa section B ha, nandiyan nakasulat, provided that light electric vehicles, yung LEV, ano yun? Yung mga scooter, which shall be for exclusive private use. Sabihin yung ginagamit ko lang pang sarili. Siguro naman walang namamasada na ang gamit scooter.
Yung scooter na nakatayo, meron bang tarantado mamamasada? Alika, angkas ka sa scooter. Wala, di ba? Kasi nga for private use yun. Oh, the light electric vehicles which shall be for exclusive private use shall not be required to register with the DOTR and its attached agency. Sino ba ang attached agency? LTO. So anong katarantaduhan ito, LTO? At bakit nyo sinasabing kailangan irehistro ang light electronic vehicles? Meron tayong Republic Act 11697. Ayan linaw-linaw Meron tayo sa batas na hindi nyo dapat pinakikialaman at hindi dapat nirerehistro ang light electric vehicle. Bakit gumagawa kayo ng sarili nyong batas ngayon? Ayan sinulat nyo dito sa, ito na yung bagong labas ito yung 2024. Ito panahon ito ni Pangulong Duterte, ito Republic Act 11697. Ayan, alinaw-linaw niyan Mas nauna yan. Okay? Kesa dito, ibig sabihin, kung gagawa ka ng batas, dapat nakasaayon doon sa Republic Act. Kasi ito po ay administrative order laang. Gets nyo? Ang Republic Act yan yung batas National yan. Ngayon, yung mga department order, katulad nito, yung administrative order ng LTO, dapat nakadepende po yan sa Republic Act. Ano yung sabi ng Republic Act? Ang light electronic vehicles ay hindi kailangan irehistro. Pero dito sa bagong pautot ng LTO, light electric vehicle used in public highway as defined in administrative order under RA 4136 shall be registered with the LTO and driver must bear a valid driver's license. So lahat ng naka-scooter, ano ba namang katarantaduhan to? O baka naman nagkamali lang kayo ng sulat. Kasi when you say light electric vehicle, scooter po yan yung nakatayo. Yung maliit, yung ganun. May timbang yan. Hindi dapat yan isinirehistro. Ano ba naman LTO? Ano to? Pagkakakitaan na naman ninyo. Isipin nyo hirap na harap na mga Pilipino sa pagtatransportation. Ang gastos, ang traffic, gumawa sila ng paraan. Nag-ipon sila, bumili sila ng mga e-bike, hindi pala e-bike, sorry, e-scooter. Yung scooter lang nakatayo, na ang bagal-bagal sabi mo na pinakamabilis, 50. So ano ang punto ko dito? LTO naman. Kasalanan nyo nga kung bakit ang pangit-pangit ng, hindi kayo particular, ang DOTR. Ang pangit-pangit ng transportation system sa atin So ito sana magising-gising naman kayo LTO. Baka lang naman po hindi nyo namamalayan, medyo maliho yung term na ginagamit ninyo. Yung light electric vehicle, pang scooter yan. Don't tell me kailangan magparehistro naman. Ako, honestly, meron po akong scooter, pero hindi ko na masyado nagagamit Yung Dualtron natin na, alam mo, pagka gusto nyo ng scooter na maganda, Dualtron. Walang biro, nagkaroon na ako ng Inokim. Yung OXO, mabilis yun, pero nasira. Tapos ang walang service. Di ba importante yun after service? Pero yung Dualtron, meron silang service center at magaling ang service center ng Dualtron dyan sa BGC. Ang babait pa ng mga may-ari dyan. Yung may-ari dyan sa BGC, talagang pag bumili ka dyan, aalagaan nila yung scooter mo. Ang problema nga lang, mga bossing, gustong parehistro. Wala na talaga sa hulog ang LTO natin ngayon. Baka gusto lang niya ng madagdagan ng kita ng LTO. Alam nyo, kayong LTO, kung gusto nyo madagdagan ng kita, maging vlogger na lang kayo. Dito sa vlog, kusa nagbibigay. Kayo parang gusto nyong gatasan pati yung mga maliliit nating kababayan na ang kayang way ng transportation ay
scooter lang. Hindi kasi alam nyo, mura ho kasi scooter eh. Diba ho? Meron ho dyan mga mahal, yung medyo mabilis-bilis ng konti. Pero may mga mura din po dyan. At alam yun, kaya kang pag ano ka lang, hindi, kunwari, hindi ka naman nakatira sa Antipolo, tas papasok ka na Makati, kunwari, QC to Makati ka, pwede ka na mag-e-scooter eh. Oh, mga ganun lang, yung distansya mo. Hindi naman yung pwede yung ano, yung taga Laguna ka, ang pasok mo sa Makati. Hindi naman pwede yun. Pero actually, kayang pumunta ng Tagaytay, ha? O, ayan na po yung issue tungkol dyan sa e-scooter na yan, ha? So, kung gusto nyo hong ano, maniwala ho kayo sa akin, napaka ganda ho ng gumagamit ng e-scooter. Kasi ako, ha? Sa totoo lang, ha? Kung hindi lang ako nag-iingat sa aking sarili, kasi dati, di ba, kita nyo naman, pag pupunta ako sa malalayo, scooter lang ako. Ganun lang ako. Kaya lang ngayon, medyo delicates na eh. Alam mo naman, ang buhay, kahirap man. Alam, dami nagtatangka. Nung panahon ni Pangulong Duterte, safety tayo eh. Kasi safe nun, talagang walang mandurukot nun. Baka ngayon, may mang-agaw eh. Hindi, pero alam mo yun, nag-iingat na tayo ngayon, kaya hindi na po ako nakakapag-scooter. Pero ako, kung ako pipiliin mo, mas choice ko ang mag-scooter kasi talagang makakalusot ka sa traffic. Tapos, kahit stop, pwede kang tumawid, maglakad. Hindi ko sinabing ibit mo yung red light ha. Hindi, ang gawin mo, bumaba ka, pumunta ka dun sa pedestrian, maglakad ka. Huwag mo sakyan ha. Kasi tatawid ka naman eh. Pwede ka naman tumawid eh. Nang naglalakad lang para kang pedestrian. O, di nakalusot ka. Mali.